Nang tumingala si Nox, ang kanyang mga mata ay nagtataglay ng malilinaw na marka ng isang demonyo. Natanto niya na ito ay isang bagay na hindi pa kailanman lumitaw sa trait window ng ating bida, na naghinuha na ang isa sa mga nakatagong katangian, hidden traits, ay nagpakita na sa wakas, isang phenomenon na nanatiling hindi alam kahit sa loob mismo ng laro. Ipinakita ng status window ang trait synchronization, na nagpapaliwanag na kapag ang manlalaro ay nakaranas ng isang espesyal na kaganapan, sumasabay sila sa katotohanan ng nakaraang kinakaharap nila at nagkakarga ng backup data mula sa nakaraang iyon. Napag-isip-isip ng ating bida na ang katangiang nakuha niya sa pamamagitan ng gotcha o bunutan ay natukoy na sa wakas. Patuloy siyang tiningnan ng mababa ni Garin at may pangungut siyang nagtanong kung ang isang tulad ba niya ay tunay na makapupuksa sa bagay na kanyang kinatatakutan. Mahinahong sumagot si Nox na kaya niya kung magiging mabilis itong kinakailangan. Dahil nakatatawa para sa kanya ang sagot, binaliwala ito ni Garin bilang isang kalokohan bago muling nagpatuloy ang labanan. Muling nagbanggaan ang kanilang mga espada habang ang nagpapadupulas na presensya ng dalawang puwersa ay pumuno sa larangan ng digmaan. Matapos magising ang mga marka ng demonyo, kapansin-pansing naging mas malakas si Nox at ang kanyang walang humpay na mga atake ay unti-unting nagtulak kay Garin paatros. Habang pinananatili ang isang malamig na ekspresyon, nagpakawala si Nox ng isang malakas na taga. Bahagya itong naharangan ni Garin bago ginamit ang lahat ng kanyang lakas upang itulak pabalik si Nox. Nang walang pag-aalinlangan, ipinatawag ng ating bida ang kanyang kapangyarihan at isinaaktibo ang Shadow Blade Chain Slash, na nagdulot sa mga taga ng kanyang espada na magbago bilang hindi mabilang na tilakid ng mga taga na walang awa na sumalakay sa kanyang kalaban. Habang lumalaban, napag-isip-isip niya na ang Supreme Black Sword ay hindi lamang tungkol sa pagdurog at pagwasak sa kaaway na nakatayo sa harapan ng humahawak nito. Naalala niya ang paliwanag ni Theo na ang tunay na esensya nito ay gamitin ang lahat ng taglay ng isang tao upang lubusang magapi ang isang kalaban ng tila ba maging ang kagustuhan nitong bumangon muli ay mawasak. Sa sandaling iyon, napagtanto sa wakas ng ating bida na ito ang tunay na esensya ng teknik. Isa pang status window ang lumitaw, na nag-aanunsyo na dahil sa impluwensya ng demonisasyon, ang mga katangian ng manlalaro ay pansamantalang nakatanggap ng isang synergy boost na kumakatawan sa Sword of the Supreme Path na itinataguyod ng angkan ng Rainhofer. Pagkatapos ay ibaon ng ating bida ang kanyang espada sa lupa at malamig na ipinahayag na dapat nang mamatay si Garin. Kasabay nito, ipinaalam sa kanya ng sistema na ang kanyang hababa ng buhay ay nabawasan ng 40 araw. Isang napakalaking dami ng kapangyarihan ang sumabog sa ilalim ng talam habang isinasagawa niya ang Shadow Blade Flower Rain, na lumikha ng isang marahas na ipu-ipu na puno ng mga tila labahang matatalas na talulot. Ang hindi kapani-paniwalang tanawin ay nag-iwan kay Garin na natigilan sa hindi kapaniwalaan. Hiningi niyang malaman kung paano ang isang tulad ng ating bida ay posibleng magtaglay ng ganoong kapangyarihan at buong pagmamakaawang kinwestiyon kung bakit ito nangyari. Bago pa man siya makahanap ng sagot, binalot ng mahiwagang apoy ang kanyang katawan, na nagpababa sa kanyang mga sigaw sa naghihirap na hiyaw. Ang nakatatakot na eksena ay nagpatulala sa buong hukbo ni Garin. Kahit habang nagdurusa sa hindi mabatang sakit, patuloy na isinisigaw ni Garin na walang anuman sa mga ito ang may katuturan. Tahimik na itinaas ng ating bida ang kanyang espada at ibinigay ang huling taga, na pumutol sa ulo ni Garin. Ipinahayag ng status window na si Garin von Rainhofer ay natalo na. Habang sinasalubong ni Garin ang isang kahabag-habag na katapusan, isa pang abiso ang nagpaalam sa ating bida na ang kanyang hababa ng buhay ay nadagdagan ng 70 araw. Agad pagkatapos nyun, hindi mabilang na pulang-pula na mga status window ang lumitaw, na nagpapahiwatig ng isang sakunang error sa sistema. Inanunsyo ng mga ito na ang pangunahing kwento ay malubhang nasa Syria, na ang kasalukuyang corruption rate ay umabot na sa 45%, at ang pagtatapos ng bahagi isang ay papalapit na bago hinimok ang manlalaro na kumilos patungo sa isang bagong katapusan. Nakatayong walang kibo sa gitna ng larangan ng digmaan, pinanood ng ating bida ang mga sundalo ni Garin habang nagpapalitan ng mga nag-aalinlangang tingin. Matapos ang isang maikling pag-aalinlangan, humakbang pas-ulong si Christopher at malakas na ipinahayag na ang batang kamahalang Nox ay nagwagi laban sa batang kamahalang Garin.
Kinwestiyon niya kung may intensyon ba talaga silang sumunod sa panganay na anak na humiram ng kapangyarihang demonyo, nagbigay ng kahihiyan sa pangalan ng angkan ng Rainhofer, at nagpasimula ng isang digmaang sibil sa panahon ng ganoong kaguluhan. Sa pagpapahayag na nawala na si Garin ng karapatang magdala ng pangalang Rainhofer, inutusan sila ni Christopher na ibaba ang kanilang mga espada, habang nagbabala na sinumang lumaban ay bibitayin sa marangal na pangalan ng angkan ng Rainhofer dahil walang kinabukasan para sa mga traidor. Ang mga salita ni Christopher ay sa wakas nakahimok sa mga sundalo. Isa-isa nilang ibinaba ang kanilang mga sandata at lumuhod sa harapan ng ating bida bilang pagsuko. Tinitingnan sila mula sa itaas, tahimik na sinuri ng ating bida ang naging resulta. Naghinuha siya na natupad niya ang karamihan sa mga layunin na orihinal niyang itinakda. Sa pamamagitan ng pag-alis kay Garin, makabuluhan niyang napatitag ang kanyang posisyon sa loob ng angkan ng Rainhofer, habang master din ang lahat ng tatlong teknik ng Supreme Black Sword. Bagamat nabigla siya sa hindi inaasahang mabilis na pag-usad ng demonisasyon, naniwala siyang pinabilis ito ng pagpapakita ng synchronization trait. Natanto niya na ang phenomenon na dati niyang nasasaksihan lamang sa panahon ng ending credits, matapos maging huling kontrabida si Nox, ay nagsisimula ng lumitaw. Nangangahulugan lamang ito na ang kumpletong demonisasyon ng ating bida von Rainhofer ay patuloy na papalapit. Habang kinikilala niya na ang mga bagong variable na ito ay lubhang mapanganib, alam niyang hindi niya kayang manatili pa doon ng mas matagal. Ang paglutas sa mga kagyat na problema ang naging prioridad higit sa lahat. Lalo siyang nababahala sa kondisyon ng prinsesa, at isa pang bagay ang bumabagabag din sa kanya. Si Priscilla von Oral ay hindi matagpuan kahit saan. Matapos ang maikling pagsusuri sa larangan ng digmaan at pagkumpirma na wala siya malapit kay Garin, naghinuha siya na tiyak na naglaho na ito kanina pa. Dahil wala siyang magagawa tungkol dito sa kasalukuyan, nagpasiya siyang iwan muna ang bagay na iyon para sa susunod. Habang bumubuhos ang malakas na ulan sa larangan ng digmaan, tahimik na naglakad pasulong si Nox, na nagpapasiya na oras na upang lumipat sa susunod na hakbang. Biglang may tumawag sa kanyang pangalan. Si Eleanor, na bal-isang nag-aalala para sa kanya sa buong labanan, ay nagmamadaling lumapit sa kanya sa gitna ng ulan. May malinaw na pag-aalala niyang itinanong kung maayos lang ba siya, at kinwestiyon kung saan niya balak pumunta agad matapos ang ganoong nakapapagod na laban. Mahina hong sumagot si Nox na kailangan niyang maglakbay patungong Sides Hall dahil iligal na sinasakop ng unang prinsipe ang Eldin Academy. Idinagdag niya na naniniwala siyang nauunawaan na nito ang pagpili na kanyang ginawa. Dahil alam ang eksaktong ibig niyang sabihin, malungkot na inamin ni Eleanor na nauunawaan niya kung gaano kapanganib ang kasalukuyang sitwasyon, at natanto na hindi niya ito kailanman mapapakiusapan na baguhin ang kanyang isip. Ganoon pa man, nakiusap siya rito na muling pag-isipan dahil ang landas na pinili nito ay walang iba kundi isang shortcut patungo sa kamatayan. Sa pagtatangkang pakalmayan ito, ipinaliwanag ng ating bida na nagamit na niya ang mga potion at mga gamot sa pagpapagaling na ibinigay nito, kasama ang emergency medicine na inihanda ni Alina. Sa oras na marating niya ang kanyang patutunguhan, inaasahan niyang halos ganap na siyang nakabawi, at naniwalang magiging mas mabuti pa nga ang kanyang kondisyon kaysa noong magsimula ang labanan. Ibinaba ang kanyang ulo sa ilalim ng pumapatak na ulan, tahimik na kinilala ni Eleanor na nauunawaan niya. Pagkatapos ay tapat na nagpasalamat si Nox kay Eleanor sa pagpansin sa kanyang sitwasyon, sa pagpunta upang iligtas siya sa kabila ng panganib, at sa pagsasama kay Christopher kasama ang isang hukbo upang suportahan siya. Inamin niya na tunay siyang nagpapasalamat sa lahat ng ginawa nito. Ang kanyang tapat na pasasalamat ay nagpainit sa puso ni Eleanor. Namumulang mabuti, mahiyain nitong iniwas ang kanyang tingin at mahinang sumagot na kung iyon ang tunay nitong nararamdaman, tatanggapin niya ang pasasalamat nito. Ganoon pa man, ipinaalala sa kanya ni Eleanor na kailangan niyang maghanda ng lubos hanggat maaari bago magpatuloy. Nagbabala siya na ang mga puwersa ng unang prinsipe ay mas malakas kaysa sa kanyang iniisip. Bagamat ang pakikipagtulungan ng Black Sword Knights ng angkan ng Rainhofer at ng dalawang pantas ay nangangahulugang ang sitwasyon ay maaaring hindi humantong sa ganap na pinakamalalang kaso, ipinaalala niya rito na ang prinsipe ay nagtataglay din ng isang hindi kapani-paniwalang malakas na taga-suporta. Sumagot lamang si Nox na lubos niyang nababatid ito.
Sa loob-loob niya, sinuri niya ang banta na dulot ng misteryosong nilalang na sumusuporta sa unang prinsipe. Alam niya na kung maglalatag sila ng isang sinaunang sandata, kahit sina Astrid at Noah ay maaaring masupo. Higit pa rito, isa sa tatlong Sword Emperor ang pumili ng tumayo sa tabi ng prinsipe. Ang nakatatakot na eskrimedor na iyon ay si Ulysses von Fletcher, ang halimaw na gumagamit ng nakatatakot na heaven-destroying sword art. Sa pag-alaala sa panahon na siya ay si Yu Chan pa, naalala ng ating bida ang pagbabasa tungkol sa pinagmulan ng babaeng nakatayo sa panig ni Prinsipe Luis, si Ulysses von Fletcher. Naalala niya na ang angkan ng Fletcher ay itinuturing noon bilang isang prestihiyosong lahi ng mga eskrimedor. Gayunpaman, bumagsak ang pamilya dahil sa isang partikular na insidente at pinaslang sa panahon ng isang digmaang teritoryal, kung saan si Ulysses ang nag-iisang nakaligtas na bahagyang nagawang makatakas. Naalala niya na sa magulong gitnang rehiyon bago ang pagtatatag ng Arkheim, naging karaniwan na para sa mga marangal na angkan na bantayan ang isa't isa, magpalaki ng mga pribadong hukbo, at makidigma para sa teritoryo. Sa panahong iyon ng patuloy na hidwaan, itinaguyod ng angkan ng Fletcher ang katarungan at sinuportahan ang nakaraang emperador. Ngunit napag-isip-isip niya na ang mga marangal na mithiin ay madaling masira, dahil ang angkan ng Fletcher ay natalo sa pampulitikang pakikibaka sa mga maharlika, nasangkot sa isang digmaang teritoryal, at sa huli ay ipinagkanulo at winasak ng mismong emperador na kanilang pinagkatiwalaan. Kahit sa ilalim ng ganoong kaunos-lunos na mga pangyayari, ang talento ni Ulysses von Fletcher ay nagningning ng husto. Naalala ng ating bida na lubos na pinahalagahan ni Esteban ang kanyang mga kakayahan at kinuha siya nito. Hindi nagtagal pagkatapos niyon, itinatag ni Esteban ang imperyo ng Arkheim, iginawad kay Ulysses ang titulo ng Sword Emperor, at tinanggap siya bilang isa sa kanyang pinakatapat na nasasakupan. Nagtataglay din siya ng isang natatanging kapangyarihan na kayang magpataas ng husto sa moral ng bawat kakampi, na nagpapidyang lubos na makapangyarihan sa kanya sa mga panahon ng digmaan. Ang mga katotohanang iyon pa lamang ay nagdulot na kay Yu Chan noon na manatiling lubos na nag-iingat sa kanya. Alam niya kung gaano kalakas at kapanganib si Ulysses. Isa siyang karakter na makukuha lamang sa huling bahagi ng Inner Lunatic, at dahil sa kanyang napakalaking lakas, hindi siya kailanman naging isang tao na madaling pakitunguhan. Higit pa rito, itinakda na siyang sumuporter kay Prinsipe Luis, dahil may umiiral naman na covenant sa pagitan nila ni Esteban. Ang tipan sa pagitan ng dalawang makapangyarihang angkan ay nagsasaad na matapos wakasan ang panahon ng digmaan at pag-isahin ng buong kontinente, ibabalik ni Esteban ang angkan ng Fletcher at bilang kapalit ay iaalay ni Ulysses ang kanyang buhay sa kanya at sa kanyang mga lehitimong tagapagmana. Naalala ng ating bida na ang hanggal na Emperador Esteban ay gumawa ng pangakong iyon sa rurok ng kanyang katanyagan, noong ang kanyang reputasyon ay umabot sa kalangitan, na nag-aalok na ibalik ang angkan ng Fletcher kapalit ng kanyang tulong. Bilang resulta, itinali ng tipan si Ulysses sa halos buong buhay niya. Sa huli, sa pamamagitan ng kasunduang iyon, naging tagapagtanggol siya ng unang prinsipe at nanatiling tapat sa tabi ni Luis. Natanto ng ating bida na kung magpapatuloy ang mga kaganapan sa kanilang kasalukuyang direksyon, tanging trahedya ang naghihintay sa parehong sina Penelope at Ulysses. Kapag umakyat na si Prinsipe Luis sa trono, masasaksihan ni Ulysses ang kanyang paniniil at sa huli ay bibitayin ito gamit ang sarili niyang mga kamay. Pagkatapos ng puntong iyon, ang pagkuha sa kanya bilang kakampi ay magiging imposible na. Kaya naman, nagpasiya si Knox na kailangan niyang Thursday at Fawk o hikayatin si Ulysses at gawin siyang kakampi sa kasalukuyang pakikibaka para sa kapangyarihang imperial. Alam din niya na sina Rick at Amdusias, na nakatayo sa likod ng prinsipe, ay mas mapanganib pa kaysa kay Luis mismo at may dalawa pang episode ang natitira bago ang pagtatapos ng unang bahagi. Sa pag-iisip sa lahat ng ito, naghinuha si Knox na magiging halos imposible na maabot ang ninanais na katapusan nang wala si Ulysses. Sa loob ng karwahe, tinanong ng ating bida si Christopher tungkol sa sitwasyon sa Academy. Iniulat ni Christopher na ang prinsesa ay nasa bingit na ng pagwawala dahil ang balanse ng napakalaking mana na nakapaloob sa kanyang marupok na katawan ay gumuho na. Sa ganoong kondisyon, mahihirapan siya kahit ang tumayo sa harapan ni Lady Ulysses. Ipinagpatuloy ni Eleanor ang ulat sa pamamagitan ng pagpapaliwanag na ang supply support ng Academy ay natapos na.
Hiniling ng prinsesa kay Prim na ilikas ang mga sibilyan, habang sina Talia at ang iba pa ay tumulong sa operasyon. Sina Noah at Astrid ay umalis na sa Academy upang harapin ang Demon Legion. Ayon sa mga propesor, nagbabala sila sa lahat na manatiling maingat dahil ang pangkatin ni Prinsipe Luis ay maaaring naghanda ng isang sinaunang sandata. Kung matatamaan sila nito, ang energy core ng bawat salamangkero ay ganap na mawawasak, nagagawing halos imposible na baligtarin ang takbo ng digmaan. Bagamat inaasahan na ng ating bida ang karamihan sa sitwasyon, tahimik siyang nagmura sa pagkadismaya, sa pag-iisip na ang mga bagay ay naganap eksakto sa kung ano ang kanyang kinatatakutan. Habang maingat niyang sinusuri ang sitwasyon, naalala niya na ang sinaunang sandata ay isa sa hindi mabilang na mga sinaunang relikya na nabanggit sa Inner Lunatic. Nagtataglay ito ng napakalaking kapangyarihan, na sumasalakay sa bawat salamangkero sa loob ng 2 kilometrong radius at dinudurog ang kanilang mga energy core. Alam na niya na ang sitwasyon ay malubha, ngunit hindi niya inaasahan na ang ganoong sandata ay lilito ng napakaaga. Ang tanging nakapagpapatatag na salik ay napakakakaunting tao ang may kakayahang magpalakad ng isang sinaunang sandata, ngunit may isang tao na tila nakabisado na ang paggamit nito. Habang dumarami ang kanyang iniisip tungkol dito, lalo siyang nakukumbinsi na isang hindi kilalang individual ang patuloy na nakikialam sa likod ng mga eksena. Hindi niya mapigil ang magtaka kung ang mahiwagang pakikialam na iyon ay konektado sa katotohanan na ang pangunahing storyline ay nasira na ng 45%. Ang sistema ng laro ay nagpakita na ng isang abiso na nagpapahiwatig na ang pangunahing storyline ay nabago ng 45%. Sa pagtatapos ng kanyang pag-iisip, sinabi ng ating bida na kung gagamitin nila ang sinaunang sandata, walang paraan para ang kanyang mga master ay gumanap ng isang aktibong papel sa labanang iyon. Nanatiling tahimik si Eleanor sa isang sandali bago idinagdag na kahit na gamitin nila ito, magkakaroon lamang sila ng 2 tira sa pinakamarami, ngunit kung ang 2 tirang iyon ay tatama sa parehong nina Dean Noah at Lady Astrid, magdurusa sila ng isang napakalaking kalugi. Sumagot si Knox na totoo ito, ngunit hindi naman sa walang paraan para maiwasan ang problema. Ang kanyang mga salita ay nag-iwan kina Christopher at Eleanor na panandaliang natigilan. Bigla, habang ang karwahe ay patuloy na kumikilos sa gitna ng malakas na ulan, itinulak ng ating bida ng pabukas ang pinto ng karwahe. Agad siyang tinawag ni Eleanor. Sa sandaling iyon, naghagi si Knox ng isang summoning spell at nagpatawag ng isang itim na kabayo. Si Christopher, na ngayon ay halatang balisa, ay sumigaw sa likod ng batang kamahalang Knox. Sa pag-akyat sa kabayo, sinabi sa kanila ng ating bida na mauuna na siya at inutusan silang sumunod ng maingat. Kasabay niyon, hinimok niya ang kabayo pas-ulong, inuutusan itong kumilos, at nang abayo patungo sa bumubuhos na ulan. Habang nangangabayo, napag-isip-isip ng ating bida na si Ulysses ay tiyak na isang alalahanin, ngunit may isa pang salik na nagpabahala sa kanya ng higit pa. Matapos magwala sa ilalim ng paniniil ni Luis, si Penelope von Arkheim ay nakatakdang maging isang tao na isinisisi ang lahat sa kanyang sarili at tinatalikdan ang kanyang orihinal na titulo. Kung itatapon ba niya ang alias ng maawang prinsesa at bababa sa kasamaan, na nagbabago bilang malamig ang dugong prinsesa ay pagpapasyahan sa mismong sandaling iyon. Ang malamig ang dugong prinsesa ay magiging isang tao sa hinaharap na manunood sa hindi mabilang na mga taong namamatay dahil sa kanyang labis na utilitarianism. Kung ang hinaharap na iyon ay magkatotoo, bilang isang miyembro ng lunatic, maaaring isang araw ay mapilitan siyang patayin si Penelope. Bago mangyari ang ganoong trahedya, nagpasiya siya na kailangan niyang iligtas kapwa ang prinsesa at ang kanyang mga kasamahan. Samantala, sa Academy, hinarap ni Penelope ang mandirigma sa kanyang harapan, na hininging malaman kung si Ulysses von Fletcher ba ay sa huli ay pumili na pumanig sa kanyang kapatid, o sa madaling salita, sa Tridor. Ang kanyang isip ay naglakbay pabalik sa mga pagkakataon kung kailan si Ulysses ay tapat na tumayo sa kanyang tabi. Mahinahong kinausap ni Ulysses si Prinsesa Penelope at humingi ng paumanhin na kailangan nilang magkita muli sa ilalim ng ganoong mga pangyayari. Ang hindi maikakailang katotohanan ng kanyang pagtataksil ay nagpuno kay Penelope ng galit habang may kapaitan niyang napag-isip-isip na ito ang sandali kung kailan ang lahat ng mga taon na ginugol nila ng magkasama ay nawalan ng kabuluhan.
Naisip niya na nasanay na siya sa mga taong tumatalikod sa kanya, ngunit natanto na marami pa siyang kailangang dumaan. Ang kanyang galit ay unti-unting nagbago at naging kapangyarihan habang ikinalat niya ang kanyang kamao at hininging malaman kung bakit ito gumawa ng ganoong pagpili, na itinatanong kung ito ba ay upang ibalik ang angkan ng Fletcher. Pinayuhan siya ni Ulysses na anuman ang dahilan, pinakamahusay na kung hindi siya lubos na masasangkot sa bagay na iyon. Ipinaliwanag niya na ito ay isang isyu sa pagitan ng angkan ng Fletcher at ng kanyang kamahalan Emperador Esteban, na idinagdag ng may pagsisisi na hindi siya ang lehitimong tagapagmana ng Arnhem. Habang ang kapangyarihan ni Penelope ay lalong lumalakas, ibinaba niya ang kanyang ulo ng malungkot at nagtanong kung dahil ba ito sa kanyang anak na babae. Pagkatapos ay kinwestiyon niya kung ang Tridor ba ay nangakong bubuhayin muli ang kanyang anak na babae. Ang kanyang mga salita ay direktang tumama sa pinakamalalim na sugat ni Ulysses. Nagdilim ang ekspresyon nito habang nagbabala sa kanya na lumalagpas na siya sa linya. Pagkatapos ay ipinaalala ni Luis sa kanyang nakababatang kapatid na ang bagay na iyon ay wala itong kinalaman at sinabi na marahil ay dapat na lamang niya itong tukuyin bilang isang rebelde. Ang kapangyarihan ni Penelope ay marahas na sumabog habang isinisigaw sa Tridor na tumahimik. Isang napakalaking kidlat na isinilang mula sa kanyang mahika ang kumalat sa kalangitan at bumagsak patungo kay Luis. Gayunpaman, hinarang ni Ulysses ang atake gamit ang kanyang espada. Sa pagpapahayag na ang mga pagbati ay tapos na, sinabi ni Ulysses na lalaban siya ng seryoso mula sa puntong iyon pasulong. May ekspresyong nag-aapoy sa galit, sumagot si Penelope na wala siyang inaasahang mas mababa rito mula sa kanya. Agad na nagsimula ang labanan, na nagpapasimula sa Heaven-Destroying Sword Art, unang bahagi, unang teknik, Sky Destruction. Ang mga mata ni Ulysses ay kuminang sa isang maningning na berdeng liwanag habang ikinasal niya ang kanyang espada pababa. Ang taga ay hamukay ng isang napakalaking tuwid na linya sa larangan ng digmaan sa pamamagitan ng ganoong napakalaking puwersa na ang lupa ay tila nasa bingit ng ganap na pagkahati sa dalawa. Abangan!